Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito. Kung saan ay ang sabi rito ay why does this $65,000 buyer remain unbreakable despite bullish signals? Ayan, bakit raw ang presyo na $65,000 ni Bitcoin ay napakatigas? At yan, unbreakable daw po ito. Mahirap daw itong basagin. Kahit na yung mga signals mula sa mga indicators ay nagsasabing bullish ang kalagayan ng market ni Bitcoin. Kaya yan, mukhang si Bitcoin ay naging isang critical na punto ngayon. Ang kanyang $65,000 na resistance level ay isang malaking hadlang na kailangang malampasan para sa susunod na isa na magaganap na major bullish push. Kaya kahit na umabot ito sa peak na $64,121 ay hindi pa rin ito sapat para mabasag ang resistance na ito. Ang kasalukuyang presyo na $62,700 ay nagpapakita na ang market ay nasa consolidation phase. Ang mga traders at investors ay tila naghihintay ng malinaw na signals bago mag-reinvest ng malaki. Ang speculative cuts sa US Federal Reserve rates ay nagbigay ng optimistic backdrop. Pero hindi pa rin ito sapat para mag-trigger ng isang matinding breakout. Ang mga sell orders na naka-accumulate sa ibaba ng $65,000 ay nagpapakita naman na maraming investors ang handang mag-take profit sa sandaling tumaas ang presyo. Kaya sa kabila nito, ang demand para kay Bitcoin ay nananatiling malakas at ang long-term investors ay kalmado pa rin. Kaya walang hodler ang nalulugi sa stage na ito kung saan ay nagpapakita ng tiwala sa long-term potential ni Bitcoin. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, sabi rito ay si Bitcoin ay nagpakita ng signs ng pagbagal pagkatapos ng announcement ng Fed tungkol sa rate cut. Kahit na umabot ito sa peak na presyo na $64,121 ay hindi pa rin ito nalampasan ang crucial na presyo na $65,000. Sa kasalukuyan ay stable ito or naglalaro po ito sa paligid ng presyong $62,700. At ang mga traders ay ayan, patuloy po nilang binabantayan itong critical threshold na ito. Kung saan ay tila ito po yung tipping point para sa next major bullish run. Kaya sinasabi ng mga eksperto na hanggat hindi nababasag ang resistance na ito, mahirap i-anticipate ang tunay na resurgence ng ng energy or lakas para sa mga para po sa king of cryptos na ito. At yan po ay walang iba kundi si Bitcoin. Kaya yan. Bitcoin, the $65,000 resistance is holding back momentum. Kaya ang $65,000 na threshold ay nakikita ng maraming analyst bilang isang tunay na wall or matinding harang na kailangan pong malampasan. Sa kabila po ng $55 billion na nag-invest kay Bitcoin sa Bitcoin ETF ngayong taon. Kaya ayon kay Dan Crypto Trades, ang $65,000 threshold ay nagre-representa po ito ng pivot point sa terms ng liquidity at maaring mag-trigger daw ito ng tunay na bullish breakout sa market. Kaya yan, ito po yung kanyang actual na tweet. Yan, ni Dan Crypto Trades. Bitcoin, the key level is 65K. Ayan. Mababasag daw talaga itong 65K na ito ay dito po makakaranas ng matinding pag-angat sa presyo itong si Bitcoin. Kaya narito yung mga ilang key features ay yung $65,000 ay ito raw po yung kailangan na malampasan nitong si Bitcoin. At yung $64,121 ay ito naman yung huling naitalang peak nito. At yan ang kanyang kasalukuyang presyo ay naglalaro po sa $62,700 mula nung nailabas ang balita na ito. Kaya yan. Ang mga umaasa po sa ng
yung mga umaasa po ng price explosion sa post-Fed ay kailangan daw pong maghintay pa ng kaunti dahil ang technical indicators ay hindi po nito kayang makita yung imminent breakthrough nito. Kaya yan, crypto consolidation before the storm. Yan, magko-consolidation daw bago sumapit ang bagyo. Ang ibig sabihin ng bagyo ay yan, dito po talaga magkakaroon ng matinding volatility. Ayan, ang overall crypto market ay nakakaranas po ng phase ng consolidation. Sa mga hindi po pala nakakaalam, kung pag sinabi natin consolidation ay nagsa-sideways lamang po yung market. Hindi po ito gaanong tumataas or hindi po ito gaanong bumabagsak. Kaya ayan, pagkatapos ng recent upheavals na dulot ng rate cuts, yan, ang crypto market ay nakaranas ng phase consolidation pagkatapos po ng recent upheavals na dulot po ng rate cuts. Kaya kung si Bitcoin ay nahihirapang basagin ang presyong $65,000, ang ibang cryptocurrencies naman ay nakakaranas din ng katulad na kalagayan. Ang mga institutional investors ay patuloy po nilang minomonitor ang market at naghihintay po sila ng clear signals bago mag-reinvest ng malaking puhunan. Kaya gayon pa man, ang mga analysis ay nagpapakita na may potential para po sa isang rebound sa mga darating na araw. Lalo na kung ang FOMO or fear of missing out phenomenon ay magsimulang kumalat sa mga global investors. Kaya yan, dapat natin din pong tandaan na ang trading volumes ay nananatiling moderate, kung saan ay nagpapahiwatig na karamihan sa mga traders ay naghihintay at nag-o-observe ng market trends sa bansang US at saka Asia. Kahit na ang Bitcoin ay nasa presyong $62,000, ang mga long-term investors ay nananatiling kalmado. Walang hodler ang nalulugi sa stage na ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.